The U.S. and Canada call out China over its latest water cannon attack against Filipino civilian vessels. Tatlong mga isdang Pinoy ang nasugatan sa insidente sa Sabina Shoal. Narito ang agenda report ni Andre Salve. Kinundina at tinawag na Christmas attack ng Atin Ito Coalition ang panibagong insidente ng Chinese harassment sa Sabina Shoal noong Sabado, kung saan tatlong mangingisdang Pinoy ang napaulat na sugatan at ilang bangka rin ang napinsala. Nakakabahala kasi this assault on civilians came at a time na dapat ay para sa kapayapaan and for humanity. Pasko pa naman. At ang kanilang ipinapakita ay karahasan, cruelty. Para sa atin, this is cruelty, plain and simple. Nakilala ang Atin Ito Coalition sa ilan nilang civilian mission sa West Philippine Sea. Naghahatid ng pagkain at iba pang supply sa mga mangingisdang naghahanap buhay roon. Ang pag-civilianize sa karagatan ay ang kanila raw tugon sa patuloy na militarisasyon ng China. At dahil sa nangyari noong Sabado, tila mas nabigyan ng dagdag lakas ang grupo para ipagpatuloy ang mga paglalayag. So hopefully with the support of government, we can conduct more civilian missions to the West Philippine Sea. Katulad na lang po ng ginagawa namin sa ating ito. Kaya sa 2026, abangan ng China mas maraming paglalayag ng mga ordinaryong mamamayan sa sarili nating karagatan. Sa update ng National Maritime Council ngayong araw, nasa mabuting kalagayan na raw ang mga nasugatang mangingisda. Para sa atin ito, malinaw na pambubuli at karahasan laban sa mga Pilipino ang naging aksyon ng China. Taliwas daw ito sa naging pahayag ng Beijing na ito raw ay bahagi ng kanilang law enforcement sa kanilang teritoryo. Nagsalita rin ang Estados Unidos at Canada hinggil sa insidente. Para sa US, nilagay ng China sa kapahamakan ang buhay ng mga mangingisdang Pinoy sa kanilang aggressive actions. Kaisa rin daw nila ang Pilipinas sa pagharap sa provocative actions at increasingly dangerous tactics ng China na nagpapahina sa stability sa rehiyon. Nagpahatid naman ng pagkabahala ang Canadian Embassy. Sa isang ex-post, sinabi ni Ambassador David Hartman na ang mga hidwaan ay dapat na mapayapang inaayos ng naaayon sa international law. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.